Napakaganda po ng mensahe ni Lord nung ano po ako sa Bible. Hanggang sa nabasa ko nga po yung mga sinishare po ng mga bata sa junior ministry. At ito yung parang pumukaw sa puso ko. Sabi niya, I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. Amen po. Sabi sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos, ang banal ng Israel, ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo para sa iyong kapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Amen po. Kapatid, willing ka ba na magpaturo sa Diyos? Kung tayo ng mga magulang, tinuturuan natin ang ating mga anak. Sabi nga po, sa binasa po sa Bible reading, turuan mo ang iyong anak, lalo na po sa paglapit po sa ating Panginoon. Amen po. Ngayon po, ang ating Diyos ay nakikiusap at nangungusap po sa atin na tayo ay tuturuan ng ating Panginoon. Ang tanong lang, kapatid, willing ka ba na magpaturo? Amen po? Kapatid, willing ka bang magpaturo sa Diyos? Amen po. Ang mensahe po ng Panginoon, God wants the best for you. Pakisabi po sa kapatid mo, sa katabi mo, God wants the best for you. Nais ng Diyos ang pinakamabuti sa iyo, kapatid. Amen po. Ganon tayo mga magulang, di ba po? Sino na po yung mga magulang dito? Di ba po? Nais natin pinakamabuti sa ating mga anak. Pero po, sabi nga ni Lord, kung talagang willing ka na magpaturo sa Kanya, sabi niya, kung hindi ka magpapaturo sa Diyos, paano niya mapapangunahan ang buhay mo? Amen po? Kasi parang sa mga anak lang po yan eh. Kapag tinuturuan natin ang mga bata at ayaw ng mga bata na magpaturo, paano tayo makakapasok sa buhay nila? Paano natin talagang paano nila maiintindihan yung nais natin, gusto nating sabihin sa kanila kung hindi sila papayag na magpaturo? Ganon din po sa Diyos, kapatid. Kung hindi ka willing na magpaturo sa Panginoon, hindi makakakilos ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Amen po. Kaya sabi ni Lord, kung tuturuan ka ni Lord, willing ka ba na mag-undergo sa process niya? Amen po? Sagot po tayo. Kung tuturuan ka ni Lord, willing ka ba na mag-undergo sa process niya? Amen? May process kasi si Lord na gagawin sa atin, kapatid. Ang unang-una pong response po ni Lord, dahil nag-amen kayo, dahil willing kayo magpaturo sa Diyos, mag-undergo sa process niya. Una, kapatid, God allows the testing, trials, and suffering to our life. Tatandaan po natin yan. Ang Diyos ay pinapahintulot ang mga pagsubok, testing, at anumang po paghihirap na dadanasin natin sa mundong ito. Bakit? Dahil nais ng Diyos na mapabuti ka. Sister, ano ba yun? Paghihirap yun, paano ako mapapabuti? Oo, kapatid, mapapabuti ka. Bakit? Kasi mas tatatag ka. Mas titibay ang pundasyon mo sa ating Panginoon. Amen po? Sabi po sa 1 Peter 5:10, pakibasa po. Sa 1 Peter 5:10. Sige po, basa. Amen po. Napakaganda po na mensahe ni Lord sa 1 Peter 5:10. Basahin ko po sa aking ano po. Naintindihan niyo po yung message ni Lord? God wants the best for you. Ang tanong lang, kapatid, willing ka bang magpaturo at mag-undergo sa process ni God? Ang una pong response ni Lord sa atin ay God allows testing, trials, and suffering to our life. Payag ka ba, kapatid? Willing ka pa rin ba magpaturo kay Lord? Amen po? Kahit dadanas tayo ng mga sufferings and trials. Amen po. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi niya po sa akin po, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon,
Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Amen po? Ano sabi po ni Lord? Ito ay magkakaroon sa inyo ng pundasyong di matitinag. Pag inilaw po ni Lord yung mga testing trials po sa ating buhay. Tandaan niyo po kapatid, ito ay isang patunay na kapag tayo po ay sumunod na sa Diyos at tinanggap na po natin na tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon, magpakatatag po tayo dahil hindi naman po sinabi ni Lord na puro kaginhawaan lang po ang mararanasan ng Kristiyano. Di ba po? Mas titindi at mas titindi po ang sufferings na pagdadaanan po ng mga Kristiyano ngayon. Kailan lang po, kaka-stroll ko po, meron pong isang taga-Syria ngayon po na nanghihingi po ng panalangin po sa bawat Kristiyano. Kasi po sa oras na ito at sa araw na ito, sa bansang Syria po, sila ngayon po ay pinapatay na. Mapabata man, kabataan man, babae ka man, lalaki ka, pinapas lang na po sila. Lumalala at lumalala na po ang karahasan sa ating mundo. Kapatid, kailan ka pa? Kailan mo pa sasabihin sa ating Diyos na willing kang magpaturo at upang maging matatag ang iyong pananampalataya? Kailan, kapatid? Ididinay mo pa rin ba sa sarili mo na hindi mo kailangan ng Diyos? Eh sabi nga ni Lord, God wants the best for you. Gusto ng Diyos na mapabuti ka, pero bakit tayo nagmamatigas pa rin tayo sa ating Panginoon? Nawa po, mas isip natin si God sa araw-araw po ng ating buhay. Kasi po talagang patindi na po ng patindi ang battle po natin dito sa mundo. Kasi bakit po? Malapit na po dumating ang ating Panginoong Yesus. Amen po? Kaya sabi ni Lord, kung patuturo ka sa Kanya at tuturuan ka niya, mas mapapabuti ka. Kapatid, sa pangalawa pong tanong, sabi ni Lord, kung tuturuan ka ni Lord, willing ka ba na mag-undergo sa presensya niya? Ang sabi niya sa pangalawa, God tests your faith. Amen po? Kung willing ka magpa-undergo kay Lord sa process niya, dapat willing din po tayo na tanggapin na itetest ni Lord ang ating pananampalataya. Amen po? Kasi ganun po talaga mas kikilalanin po ng Diyos ang mga magiging totoong anak niya. Tama po? Kasi sa panahon po ngayon, marami na po sa ating mga Kristiyano na tumatalikod sa pananampalataya. Simpleng pagsubok lang na pinagdaanan niya, umalis na. Nakarinig lang ng hindi magandang salita na sinasabi, pinatatamaan ako, wala na, gumibap na. Huwag pong ganon, kapatid. Kung paano po nagsakripisyo si Lord Jesus, kung paano niya po tayo iniligtas, kung paano niya po pinakita ang dakilang pag-ibig niya sa atin, nawa ganon din po tayo. Huwag po tayong mapagod. Huwag po natin panghilayangan yung pagod na binibigay natin sa Diyos. Amen po. Sabi ko nga po, pagod po ako, physical. Pagod na pagod po ang aking katawan. Pero praise God po, pag sa Diyos na gawain, gusto ko po lahat ng kalakasan ko ibibigay ko sa Panginoon. Amen po. Kasi isang pribilehiyo po na tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. At nawa po, tayuan natin yung pagkatawag po sa atin ng Diyos. Sabi nga po ni Lord sa Exodus 16:4, God test your faith. Exodus 16:4, kung willing ka na magpaturo kay Lord, ito po i-test po ni Lord yung faith mo. Sabi niya, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking paulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila. Kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Dito, sinusubok ni Lord yung faith ng mga taga-Israelites kung patuloy silang susunod na, di ba, pinrovide po ni Lord yung pangangailangan po nila sa disyerto? Tama po? At doon po, tinest po ni Lord yung faith nila kung alam nila na si Lord ay patuloy na magpo-provide sa kanila. Kaya lang hindi po nangyari .
Nung makita na po nila na nag-provide si Lord, ang dami pong mana na nahulog, kukunin nila yung labis-labis, sobra-sobra. Ano po nangyari kinabukasan? Nasira lang, di ba po? So, ibig sabihin po, hindi sila sumunod. Nawala po yung faith nila kay Lord na ipoprovide ni Lord araw-araw yung pangangailangan mo eh. Tama po. Kaya nga sabi nga ni Lord, matuto tayong makontento. Matuto tayong masiyahan. Kasi kapag hindi tayo makontento, para lang mas napipil lang natin yung anxiety, depression po na nawawala na po yung focus natin kay God na hindi kaya ni Lord na ibigay yung pangangailangan natin. Kundi gagawa tayo ng paraan para mabuhay tayo sa mundong ito. Eh hindi na ayaw ng Diyos eh. Kasi po mawawala po kayo sa alignment niya. Amen po? Isang patunay po ito nung nag-provide po si Lord. Hindi nakinig ang mga taga-Israel. Ganon din tayo, kapatid. Matigas ang ulo natin. Nagpapakapagod ka sa mundong ito. Pagdating ng Sunday, absent. Wala ka kay Lord. Pagdating ng Bible study, wala ka rin. Paano po kayo marirecharge? Amen po? Hanggat may pagkakataon po na dumalo tayo sa gawain ng Panginoon, gawin na po natin. Amen po? Huwag na po tayo masyadong magpakapagod po sa mundong ito. Oo, totoo po. Ginagamit natin ang ating katawang lupa para gampanin po natin ang mga ginagampanan po natin sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating hanap buhay. Pero praise God po, mas magpakapagod po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen po? Hindi masasayang, kapatid. Tunay nga, sabi nga po ng ating kapatid na nag-prayer opening po, hindi niya po nararanasan na, di ba? Sabi nga po natin, nung tayo umaatin nagsisimba, simba lang. Wala lang eh. Kasi wala pang relasyon kay Lord. Ngayon ba, kapatid, may relasyon ka na ba kay Lord? May relasyon ka na ba kay Lord? Question pa po ba? Nawa po, ipasiyasat po natin kay Lord ang ating mga puso. God wants the best for you, kapatid. Willing ka bang magpaturo? Amen. Amen. Dahil ang Diyos na magtuturo sa iyo, kapatid, ay kailanman hindi kanya pababayaan. Ang Diyos na magtuturo sa iyo, kapatid, kailanman hindi kanya dadalhin sa ikapapahamak mo. Amen po? Gano'n ba tayong mga magulang? Kailangan ba yung mga anak natin dadalhin natin sa kapahamakan? Hindi ba? Ganon din ang Diyos, kapatid. Kung gaano natin kamahal ang ating mga anak, mas higit ang Diyos, mahal ka niya, kapatid. Kaya ang nais ng Diyos, makita niya na willing ang puso mo na magpaturo. Amen po? Unang sinabi po ni Lord, na-respond niya, diba? Sabi niya, ia-allow niya yung mga testing, trials, and sufferings. Pangalawa po, iti-test ni Lord ang ating faith. Tandaan po natin si Lord kapag tinesting po tayo. Hindi niya tayo tinetesting na para tayo magkasala. Kay Satan lang po yun. Ititempt ka ni Satan para magkasala sa Diyos. Amen po? Pero dahil ikaw ay may Kristo, at alam mo na ang salita ng Panginoon, kapatid, paglabanan mo, di ba? Sabi nga, matibay ako, matatag ako, malakas ako, binigyan ako ng kalakasan ni Lord para mapaglabanan ko itong tukso. Dahil yung halimbawa po, mga kaibigan, mga barkada, nagiinuman, nandoon ka. Sabi nga po, matatag ka, matibay ka, hindi ako mahahawak. Kapatid, sinabi naman ni Lord maging matatag ka, pero kung pwede po, takbuhan mo na, umalis ka, dahil hindi naman po makakatulong yon. Amen po? Pero pagdating po sa Bible study, ba't parang yung Bible study ang tinatakbuhan natin? Wag naman po sana. Nawa po patuloy po tayo na lumapit at lumapit sa ating Diyos. Sa tulong po ng mga gawain na ipinagkakalo po sa atin ng Panginoon, mas mapapalapit po tayo at mas maiintindihan natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po? Ang pangatlo po na respond po ni Lord, ang tanong ko po ulit sa inyo, kung tuturuan ka ni Lord at willing ka ba na mag-undergo sa presensya niya, sagot po, ay ang hina po. Amen. Willing ka ba na magpaturo sa Diyos? Amen. Amen. At ito ang process ni Lord. God discipline her child. Ang Diyos ay dinidisiplina ang kanyang tunay na anak. Amen po? Amen. Kung tayo po na bilang mga magulang, kapag ang ating mga anak ay nagkasala, hindi po ba natin sila pagsasabihan, kakausapin? Pababayaan na lang po ba natin?
Tandaan mo kapatid, mapapahamak sila kung hindi po natin sila itutuwid na. Amen po. Sabi nga po, hanggat bata, kailangan maturuan na sila sa tamang landasin. Hanggang sa mapalapit din po sila sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang tamang magdidisiplina sa kanila. Amen po. Ginagamit lamang po tayong instrumento ng Diyos para po ang mga bata ay mas lalo pong lumago sa pananampalataya po nila sa Panginoon. Amen po. Ahayaan mo ba kapatid ng iyong mga anak ay mapahamak? Ahayaan mo ba kapatid na kapag sila'y nagkasala, babaliwalain mo? Hindi. Kailangan po, sabi nga ni Lord, disiplinahin mo. Dahil yun ang tunay na pagmamahal. Amen po. At ipaliwanag mo sa anak mo kung bakit mo siya dinidisiplina. Tama po? Kasi meron siyang pagkakasala. Ganon din tayo kapatid. Kahit sabihin mo na wala akong ginawa kay Lord, tandaan po natin, sa isip, sa salita at sa gawa, nagkakasala na po tayo sa Diyos. At wala tayong maililihin sa ating Panginoon. Dahil alam ng Panginoon lahat ng ating kinikilos. Amen po? Kaya maging handa po tayo kung ano pong disiplina ang gagawin sa ating ng Diyos. Tanggapin po natin kung ano ang pagdidisiplina ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos, kaya kanya dinidisiplina. Sabi po sa Hebreo 12:7-11, Hebreo chapter 12, verse 7 to 11, pakibasa po, Hebreo chapter 12, sige po, basahin niyo po sa monitor. Hebreo chapter 12, verse 7 to 11, pabasa po. Sige po. Amen. 10. Amen. 11 po. Gising pa po ba kayo? Kung naunawaan niyo po yung binasa natin, napakaganda po yung message po ni Lord. Sabi niya nga po, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Amen po. Nagpapatunay po na tayo'y anak ng Diyos dahil dinidisiplina kanyang kapatid. Kasi bakit? God's want the best for you, di ba? Gusto ng Diyos na mapabuti ka, kapatid. Kaya dapat willing ka na magpa-disiplina sa ating Diyos. Amen po. Ang sabi niya pa, bilang tunay niya mga anak, sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Sinong anak na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Diba? Pakikilaman mo ba yung anak ng kapitbahay mo? Pakialaman ka na ng kapatid. Tama po? Hindi naman natin pwede pakialaman yung buhay ng... Pwede po natin silang kausapin, pero hindi natin sila pwedeng disiplinahin. Ang magulang po nila, bahala po sa kanila. Kung tayo po yung mga anak, may mga anak po tayo, yung mga anak po natin ang aasikasuhin po natin. Amen po. At doon po sa bata po ng, halimbawa po yung anak po ng kapitbahay natin, ang tugol lang po natin doon is prayer lang po talaga. Ang magagawa po natin. Kaya kasabi nga po dito, dinidisiplina, sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Amen po? Anak ba kayo ni Satan? No? Amen? Di ba po? Ano po tayo ngayon? Anak ng Diyos. Amen po? Totoo po ba anak tayo ng Diyos? Amen. Kung anak tayo ng Diyos, kapatid, willing ka na
disiplinahin ng Panginoon. Amen po? Kahit na masakit kapatid. Kahit na doon sa to the point na sabi nga ng iba, Lord, kung kailan naglilingkod ako, bakit mas bumibigat yung sufferings ko? Bakit kung kailan naglilingkod na ako, Lord, sumusunod na ako sa iyo, Panginoon, bakit mas tumitindi po yung mga pagsubok na nararanasan ko? Sabihin mo na kapatid, na halimbawa kayo, wala kayong problema. Pero yung mga kapatid mo, mga mahal mo sa buhay, ikaw ang tatakbuhin at tatakbuhan nila. Di ba po? Mas nararamdaman mo yung bigat kasi nga syempre po, pamilya mo sila eh. Amen po? Kaya tandaan po natin kapatid, na ang pagtuturo ng ating Panginoon, hindi po magaan. Kailangan po talaga na masanay na po tayo na meron po itong disiplina sa atin. Tandaan po natin na ang pagdidisiplina ng Diyos, pagtitest ng faith ni Lord sa atin, at yung mga trials, sufferings, and temptation po, na dadanasin po natin sa mundong ito, ay isang katagumpayan kapatid na kapag ito'y napagtagumpayan mo na. Sa tulong po ng kalakasan na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Amen po? Ang ganda po ng pagkasabi din po, sabi niya, hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? Tama po mga anak, mga teenagers, sagot po kayo. Dinidisiplina ba kayo ng mga magulang nyo? Amen po, mga junior, senior, IGCC, dinidisiplina po kayo ng mga magulang nyo? Amen po. Mag-amen po kayo mga kabataan. At dahil dyan ay ginagalang natin sila. Amen po. Ginagalang niyo po ba ang mga magulang niyo, mga kabataan? Mga kids, ginagalang niyo ba yung mga magulang niyo? Amen po. Ganon din tayo, mga kapatid. Bilang dinidisiplina po tayo ng Diyos, the more po natin ginagalang ang ating Panginoon. Amen po. Kasi po mas nauunawaan po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi po kung hindi po natin mararanasan po ito, hindi po natin maiintindihan. Promise po. Hindi natin maiintindihan kung paano po mas maglingkod sa Diyos kung hindi natin mararanasan po yung mga paghihirap na to. Kasi sabi nga po ni Jesus, nakikibahagi lang kayo eh. Nakikibahagi lang tayo sa paghihirap niya. Amen po. Hindi naman totally tayo po ang nakaranas. Dinanas na po ng ating Panginoon na pagtagumpayan niya na po sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga tayo lang po ay sumusunod lang at ang Diyos po ang nangunguna po sa atin. Tama po? Sinalo na po ng Panginoon eh. Nadadampisan ka lang kapatid, umaayaw ka na. Ano ka bang Kristiyano? Orokan? Matibay po ba tayo? Sagot po, matibay po ba tayo? Amen. At sabi pa po nga ni Lord, hindi ba upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu. Amen po? Kaya patuloy tayo magpapasakop sa ating Panginoon. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikakabuti. O, di ba po, sa mga bata, sa tayong mga magulang, dinidisiplina po natin ang ating mga anak para sa kanilang ikakabuti. O yung Diyos, kapatid, di ba mas higit na gusto niya na mapabuti ka? Amen po? Kaya sabi nga ni Lord God wants the best for you, kapatid. Amen po? Purihin ang ating Panginoon. Pagkatiwalaan po natin ang proseso ng Diyos. Huwag po tayong papatalo anuman po maranasan natin. Amen po? Patuloy lang tayo magpaturo sa ating Panginoon dahil napakasarap po na may nagtuturo sa atin. Ganun po kasarap na meron pa po tayong magulang. Sabi ko nga po, namimiss ko po yung nanay ko. 19 years old po ako nung siya'y pumanaw. At namimiss ko na meron akong ina. Kasi sabi nga po, napakasarap na kapag meron kang, sabi nga po kay Lord, syempre po sumbungan po natin si Lord. Pero iba pa rin po yung talagang may napipisikalan po tayo, di ba? Tulad po sa ating mga kapatiran na nasishare po natin yung mga pinagdadaanan natin. Amen po? Kaya nakakamiss po na may mga magulang pa po. Kaya mga kabataan, mga anak, pahalagaan po natin ang ating mga magulang. Amen po? Ang ganda po, galangin po natin ang ating mga magulang. Kids, nakikinig po? Igalang natin ang ating mga magulang. Sabi pa po, upang tayo maging banal. Amen po? Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Totoo nga naman po.
Hindi naman tayo talaga natutuwa kapag dinidisiplina tayo ng Diyos kasi sufferings po yun eh. Makakaranas po tayo talaga ng paghihirap. Pero praise God po, anong sabi niya? Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Mararanasan mo pa kapatid ang totoong kagalakan. Mararanasan mo kapatid ang totoong kapayapaan. Amen po? Kasi nga, ang disiplina ng Diyos ay para sa ikabubuti natin kapatid. Ang tanong lang po, willing ka ba na magpaturo sa Diyos? Amen. Pakilakas po. Amen. Amen. Tulog na po ata mga anak ng Diyos. No, amen po. No, amen. Naiintindihan niyo po yung mensahe ng ating Panginoon? Amen. Ang ganda po ng mensahe niya, kung papaturo lang po tayo. Sabi nga po doon sa binasa po ni Ayan nung napakinggan ko nga po, sabi ko, ay Lord, tugma po doon sa mensahe na pinagkaloob nyo. Kung habang bata pa ay turuan na natin ang ating mga anak na mapalapit at maglingkod sa Diyos. Ngayon po, tinuturuan tayo ng Diyos na matuto na maglingkod sa Kanya. Amen po? Amen. Tama po mga kapatid? Amen. Ang pinaka package lang po ng tatlong yon na main points po. Total package po. Ang gusto lamang po ng Lord ay ang obedience mo, ang submission mo, at ang humbleness mo, kapatid. Ang patuloy na pagsunod mo, ang patuloy na pagpapasakop mo, at ang patuloy na magpapakumbaba sa Panginoon. Yun lamang po ang nais ng Diyos na makita sa iyo, kapatid, habang nag-undergo ka sa process ni Lord. Amen po? Dahil tayo po ay anak ng Diyos, willing na po tayo na tayo ay magpaturo sa Panginoon. Doon po, darating na po sa point na tayo na po ay susunod, magpapasakop at magpapakumbaba sa ating Panginoon. Napakasarap po. Sabi ko nga po, bilang testimony ko po sa aking buhay, na sa tagal na rin po na hindi ako nakakilala sa Panginoon. Sabi ko nga po, mga magulang ko, hindi kami tinuruan na mapalapit sa aming Panginoon, sa ating Panginoon. Kasi nga, mas lumaki po ako, nagkaroon ako ng kaisipan na nakita ko po yung mga magulang ko na lagi lang silang nag-aaway dahil sa pinansyal. Kasi nga po, sabi ko nga po, naranasan din po namin magutom. Hindi po kami kumakain halos. At praise God po, kung magbibigay po yung kuya namin panganay na may makakain kami. Di ba po? Pero sabi ko nga po, lumaki kami sa tahanan ng aking mga magulang na walang kapayapaan. Pagkain lang, pag-aawayan pa namin. Kasi talagang, sabi nga ng nanay ko, talagang aawayin niya yung tatay ko. Nasa na yung pagkain, wala kang dalang pagkain, mga anak mo gutom na. Di ba po? Nasaan? Di ba po? Inahanap nating mga anak po yun, yung pag-aaruga ng ating mga magulang. Ano pa kapatid? Nasa presensya ka ng Diyos, masigit na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Kasi ang mga magulang natin talaga, magkakaroon ng pagkukulang yan. Pero praise God po, dahil bilang tayo ng mga magulang na sumusunod na sa ating Panginoon, hindi natin naahayaan na mapahamak ang ating mga anak. Dahil tinuturuan na po tayo ng Diyos kung paano po ituro sa ating mga anak. Tama po? Kasi mga magulang, makinig po. Di ba po, mula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, willing na po tayo sumunod, willing na po tayo magpaturo sa Kanya. So ano pong gagawin natin? Ikikip lang po ba natin yon? Hindi, di ba? Ituturo po natin yan. Kaya kapatid, nawa po magpagamit po tayo sa ating Diyos. Huwag po natin itong sarilinin. Kaya nga binigyan ka ni Lord ng wisdom binigyan ka ni Lord ng strength. Huwag kang matakot. Laban lang kapatid, sabi nga po. Laban lang po. Kahit gaano pa po kagulo ang nangyayari sa sitwasyon po natin sa mundong ito. Praise God po, may Kristiyano at may Kristiyano, may lingkod ng Diyos na tatayo na ipaglalaban niya ang pananampalataya niya sa Diyos. Amen po? Mula nang turuan ka ni Lord at willing ka nang magpaturo, mula nang turuan ka ni Lord at willing ka na, kapatid, ito po ang pangalawang tanong. Ano na ang mga naganap na pagbabago sa iyong buhay?
Ano na po yung mga naganap na pagbabago sa iyong buhay? Pwede mo na po kayong pumikit, 1 minuto lang. Huwag pong matutulog Pumikit lang po ng 1 minuto. At isipin po natin, mula nung tayo po ay mag-undergo sa process ni Lord, nung tanggapin po natin ang pagtuturo ng Diyos, ano na po yung mga naganap na pagbabago sa ating sarili? Sige po. Kausapin niyo po si Lord. Si Lord at kayo po ang nakakaalam. Tanungin niyo po, ano na po ba yung pagbabago sa aking buhay, Lord? Nasagot niyo na po? Ano na po yung mga naganap na pagbabago? Di ba po marami na? Siguro po marami na po, di ba? Amen po? Ang una po na pagbabago, nung tayo ay tinuruan na ng Diyos, at kapatid, willing kang nagpaturo, we learn to face the trials, sufferings, with joy, peace, and strength. Amen po? Natuto ka nang harapin ang mga pagsubok sa buhay mo at mga paghihirap na may kagalakan, kapayapaan, kalakasan, kapatid. Amen po? Saan nanggaling yon? Sa Diyos. Tama po? Sagot po, saan nanggaling po yung kalakasan, kapayapaan, kagalakan? Sa Diyos na nagmamahal sa atin. Mula nung ialaw po ni Lord yung mga sufferings, trials, temptation, testing sa ating buhay, tandaan mo kapatid, ngayon, natuto ka nang harapin ito ng may kapayapaan. Punong-puno po ba tayo ng kapayapaan? O baka payapa-payapa na po kayo kasi inaantok na kayo? Amen po? Nakikinig pa po ba? Amen. 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 Purihin ang ating Diyos. Praise God po. Praise God po. Sabi nga po ni Lord, natuto ka na. Anak, natuto ka na. Natuto ka nang harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may kagalakan. Kasi dati po, di ba, nung hindi pa po tayo natuturuan ng Diyos kapag may dumarating na pagsubok, anong una po natin ginagawa? Anong una po natin ginagawa? Hanggang ngayon pa rin ba ginagawa mo pa rin, kapatid? Ipo-post sa Facebook. Matutulungan ka ni Facebook na ipagkalat mo yung mga problems mo. Hindi, di ba po? Saan po natin sasabihin? Kay Lord. At praise God po, may ginagamit po si Lord na mga kapatiran natin na pwede natin ibahagi po yung mga pagsubok natin. Amen po? Nang sa ganun po, mas lalo po tayo nagpapalakasan. Amen po? Tama po ba? Natuto na po ba kayo na harapin yung mga pagsubok nyo na may kagalakan po ngayon? Kasi nga po nag-undergo po kayo sa process po ni Lord. Amen? Amen. Nasa inyo nga po yung kagalakan, no? Tuwang-tuwa nga po kayo. Nakangiti po kayo. Tama po? Praise God po, napakabuti ng Diyos. At napagtagumpayan niyo po ito na may kalakasan. Hindi kayo nanghina, di ba po? Hindi kayo nang lupay-pay. Ilang years na po ba tayong Kristiyano mula nang tinanggap natin si Jesucristo? Di ba ilang taon na rin po? Sa loob lamang po ng isang araw, halos misa po sabay-sabay po yung pagsubok na yan sa loob pa po ng isang taon, nakailang pagsubok na po yung napagdaanan nyo, na hanggang ngayon po, nananatili kayong matatag at naglilingkod sa Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang bawat isa na nananatili po kayo sa presensya ng ating Panginoon kasi nararanasan niyo na po ang totoong kagalakan, kapayapaan, kalakasan na itinuturo ng Diyos sa atin sa kabila ng mga pagsubok po na ating pagdadaanan. Pangalawa po, na pagbabago sa ating buhay na naganap mula nang tayo po ay tinuruan ng Diyos at nang tayo po ay sumunod na at willing na po magpasa sa Panginoon. Kasi kapatid, tandaan po natin, hindi makakakilos ang Lord hanggat hindi ka willing na sumunod sa Kanya. Tama po? Mahihirapan ng Diyos. Kaya sabi nga po ni Lord, ngayon pa lang naririnig mo na ang Kanyang salita, huwag mo nang patigasin ang iyong spirito. Huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Sumunod ka na. Ngayon na. Now na. Anong oras na? Hanggang mamaya pa po tayo. Kapatid, seryoso po ito Seryoso po. Seryosohan na po ito.
Huwag na po tayo magpabanjing-banjing bilang Kristiyano. Amen po. Hanggang may pagkakataon po tayo na i-share po si Jesus sa iba, gawin na po natin. Gawin na po natin ang lahat ng ating makakaya upang makakilala po ang mga mahal natin sa buhay. Kung kailangan po natin talaga mag-prayer and fasting, gawin na po natin. Gutumin na po natin yung katawang panlupa natin upang lumakas po ang ating espiritu. At tayo po'y dinggin ng Diyos. At ang Diyos po, kikilos po kaagad. Kasi makikita niya po yung obedience natin. Tama po? Amen po. Ang pangalawa po na itinuro ng Lord, mula nang tayo po ay nagpasakop at nagpaturo sa Diyos, yung mga naganap na pagbabago sa atin, we learn wholeheartedly trust God. Natuto po tayo buong puso magtiwala sa Diyos. Amen po? Amen. Kapatid, nagtitiwala ka na ba sa Panginoon ngayon? Amen. O ikaw mismo na pa rin ang gumagawa ng paraan? Kayo pa rin ba ang nasusunod sa buhay mo? O pinagkakatiwala mo na ito sa Panginoon at nagtitiwala ka na sa Diyos? Sa tagal na po natin na nagpaturo sa Panginoon, sa tagal na po natin na pinaprocess ni Lord ang pananampalataya po natin, hanggang ngayon po kapatid na ilang years na po tayong naglilingkod sa ating Panginoon, ngayon pa lang po ba nyo ipinagkatiwala at ngayon pa lang po ba kayo nagtiwala sa Diyos? No, amen po, di ba? Siguro naman po, start po. Nung nakilala po natin si Jesus, nagtiwala na po tayo. Amen po. Kasi bakit? Kasi kung di ka nagtitiwala kapatid, hanggang ngayon, nandito ka pa rin ba? Hindi, di po. Di ba? Maaari po na umalis ka na at hindi ka na naglingkod sa Panginoon. Pero dahil mula nang tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo nung sins po, hanggang sa maraming trials, temptation, pagsubok sa apilis sa pinagdaanan mo, kapatid, hanggang ngayon, ito, magkakasama pa rin po tayo. Amen po? Kasi bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos. At dahil ang Diyos ang may kakayahan na mag-solve po ng ating mga pagsubok sa buhay. Tama po? Kasi wala naman po talaga tayong kakayahan, kapatid. Sabi ko nga po, patunay po sa aking buhay, tunay nga po na wala talaga tayong kaya na gawin. Kung ang Diyos po ay tayo po ilalayo sa Panginoon at hindi po tayo magtitiwala sa kanyang kakayahan, wala po kapatid, walang kabuluhan ng ating buhay. Tunay nga po na sabi nga ni Lord sabi nga po ni Lord sa Jeremiah 17:7-8. Sige po, basa po. Jeremiah chapter 17 verse 7-8. Maganda po ito eh. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sige po. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagtuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Amen po? Anong sabi? Kung idadivert po natin ito sa ating buhay, yung salita ng Panginoon, diba? Sabi niya nga, mapalad ka kapatid kung patuloy ka nagtitiwala sa Diyos. Dahil bakit? Ano sabi niya po doon sa punong kahoy? Kahit dumating ang tagtuyot, hindi siya namatay. Kahit dumating yung talagang sobrang tag-init po, nanatili pa rin namumunga. Nanatili pa rin ang dahon niya, luntian. Ganun ka din kapatid. Dumating man po yung mga maraming pagsubok sa ating buhay, hindi ka matutumba, hindi ka matitinag. Kasi bakit? Buong puso ka nagtitiwala sa Diyos na kayang ang tulungan ng Panginoon. Amen po! Palakpakan natin ang Diyos. Kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, buong puso kang magtiwala. Sabi nga po niya sa Proverbs 3-5-6, alam niyo na po ito, Proverbs 3-5-6. Sige po, kayo pong magbasa sa Kawikaan po, chapter 3, 5 verses. Alam na alam po natin yung mga salita ng Panginoon, pero
hindi natin po naiintindihan sa puso natin kung ano pong naisip parating ng Panginoon. Basa po. Amen. Ano sabi po ni Lord? Itutuwid at itutuwid ni Lord ang ating mga landasin kasi buong puso kang nagtitiwala sa Kanya at huwag mong hahayaan, kapatid, na mananahan ka sa sarili mong kakayahan. Amen po? Tunay nga na sabi nga ni Lord, ang tinatawag niya hindi naman po matalino. Tunay nga po na tinatawag ni Lord ay yung may pusong susunod sa Kanya. Amen po? Kasi kapatid, matalino ka, matalino ka nga. Pero ang tanong, yung katalinuhan mo bang yan ay si Lord ang nag-glorify o yung sarili mo na? Nagiging parang mayabang na sabi nga po, di ba? Hindi po ganon. At tandaan po natin, lahat po ng ating gagawin, lahat ng desisyon, lahat ng ating lalakarin, ano sabi? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Tama po? Wag na wag po natin hahayaan na pagkatiwala po natin ang ating sarili. Dahil mapapahamak at mapapahamak lang po tayo. At to the point na pwede po tayong magkasala sa Diyos. Tama po? Kaya lagi po nating isalig ang ating buhay sa ating Panginoon. Patuloy po natin na ang ating mga puso ay magkaroon ng pusong masunurin. Tama po? Amen? Napakabuti ng Diyos. Yun po yung pangalawa na naging pagbabago sa ating buhay. Natuto ka na magtiwala sa Diyos. Tama po? Mula nang maturuan po tayo ng Panginoon. Doon nga po sa number 1 po na sabi nga po yung we learn to face the trials with joy. Di ba nga po, peace and strength. Sabi nga po doon sa James, nakalimutan ko po yun. Basahin nga po natin yung James chapter 1, verse 2 to 3. Ang sarap po kasi laging binabasa po ito eh. Yung Santiago chapter 1, verse 2 to 3. Ano sabi po ni Lord? Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. 3. Sabi niya pa po, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sabi nga po ni Lord, mas magalak po tayo kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Tama po? Doon po yung sa number 1 po, nakalimutan ko pong ibigay po yung ano niya. Salita ni Lord yung verse. Yung we learn to face the trials, sufferings with joy, peace, and strength. Kaya sabi nga ni Lord, manatiling magalak sa kabila ng pagsubok, kapatid. Kasi bakit, kapatid? Kung hindi ka patuloy na magagalak, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, tunay nga ba na may Kristo ka nun? Hindi, di ba po? Kung nababalisa ka, kasi tandaan po natin, pagkakasala kay Lord John, kapag nag-aalala ka na, worriness po. Kasalanan na po kay Lord John. Kasi nga wala na po yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Tama po ba? Pangatlo po, gising pa po ba kayo? Yes. Mahaba na po ba yung oras ko? Hanggang ano po tayo dito? Hanggang pagpunta po, sino po sasama po sa Penyel? Ay, praise God po. Nawa po, magkaroon po tayo ng time na magkaroon po tayo na talagang yung ma-encounter po natin si Jesus. Kasi ang sarap po na araw-araw po na lumalago po yung bawat isa sa pananampalataya. Tama po? Pangatlo po na naganap na pagbabago po sa ating buhay, persistent for being a faithful servant of God. Tama po? Persistent for being a faithful servant of God. Patuloy na ang mga lingkod ng Diyos ay tapat sa ating Panginoon. Kapatid, patuloy ka ba na faithful kay Lord? Patuloy ba yung katapatan mo na paglilingkod sa Diyos? Nagpapasiyasat pa tayo ng ating puso sa Diyos? Amen po? Mula po nung nag-undergo po tayo sa process ni Lord, natuto na po tayo na maging tapat sa ating Panginoon. Hanggang ngayon pa rin po ba, kapatid? Tapat ka pa rin ba sa Diyos? Tandaan mo, kapatid, walang maitatago, walang maililihim sa Panginoon. Nakikita ng Diyos ang bawat isip, puso, at kilos mo. Tama po?
Ngayon po sa oras na to, nakikita ni Lord kung sino ang totoong faithful servant niya. Tandaan po natin, pag tayo humarap sa Diyos, well done, my faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Nandun po yung faithful. Tama po, kapatid? Hindi po aalisin ni Lord John kasi nga, inahanap po ng Diyos ang totoong naglilingkod sa Kanya. Tama po? Tandaan po natin, hindi po ito paligsahan po sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po ito pagalingan. Kundi, ano po kasi? Pakilakas po? Pakilakas po? Hindi sumasagot yung sa likod. Hindi kayo sumusunod. Amen. Paano po ibibigay ni Lord yung pinaka-the best po sa inyo? Hindi kayo marunong sumunod. Wala na. Ano po? Kailangan po tayo mag-response kay Lord. Kailangan po ba si Lord lagi ang umaabot at umaabot sa atin? Hindi po ba pwede tayo naman po lagi po kumapit kay Lord? Tayo naman po yung wag bumitaw kay Lord. Huwag na po tayong matigas ng ulo, kapatid. Tama po? Kapatid, sumusunod ka ba? Amen. Tapat ba? Amen. Amen! Napakabuti ng Diyos. Palakpakin ko po ang bawat isa. Ang palakpak na yan ay para sa ating Panginoon. Persistent for being a faithful servant of God. Patuloy po tayo naging tapat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi bakit, kapatid? Pinapaalala at pinapaalala po sa atin ng Diyos, walang masasayang sa pinagpaguran mo na ibinigay mo sa ating Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng bagay na pinagpaguran mo dito sa mundo, masasayang lang yan, kapatid. Kasi bakit? Pawas na dumating po yung pagsubok, tulad po sa nangyari po sa California, di ba po? Ano nangyari po? Ang dami pong bahay, kabahayanan na nasunog. Pero praise God po, poprotektahan po ng Lord ang mga totoong lingkod niya. Tama po? Tandaan mo, kapatid, kapag tapat ka sa Diyos, panghawakan niyo po ang pangako niya na hindi ka niya pababayaan. Basta makita lang po ni Lord ang katapatan mo, kapatid. Makita lang niya. Sabi nga, yung pinakamalit, di ba? Yung mustasa, yung faith mo, di ba po? Kapag itinanim po yan, di ba mamumunga siya? Mula nung nakilala mo si Jesus, namunga na ba, kapatid? Namunga ka na ba? Amen. Amen po? Anong sabi po sa Lucas chapter 12, verse 42 to 43? Lucas chapter 12, 42 to 43. Basahin po natin sabay-sabay. Sige po. Amen po. Ano sabi po ni Lord? Ang ganda po niyan sa Lucas po. Kaya po, nawa po, lagi po natin bigyan ng time ang pagbabasa po ng Bible. Sabi ko nga po, totoo nga po na wala pong bobo. Sorry po sa word po Totoo po na walang bobo, pero may tao talaga pong tamad. At nawa po, wala pong Kristiyanong tamad. Hindi po tayo tamad, tama po? Tama po, hindi po tamad ang IGCC? Amen! Hindi tamad ang IGCC, Lord. Masipag po lahat kami. Amen po? Kaya kapag pinatawag po tayo na may gawain, absent po o present? Absent po ba tayo o present? Sabi po sa chapter 12, ay ano po sabi po? Chapter 12, verse 42, 43. Ang ganda po dito po sa akin. Sabi po ni Lord, malabo na po talaga yung mata ko. Sumagot ang Panginoon, sino nga bang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Amen po? Kapatid, mapalad ka kung datnan ka ng Panginoon na patuloy kang
maglilingkod sa Kanya. Tama po? Tandaan po natin, malapit na pong dumating ang ating Panginoong Yesus. Papaiwan ka ba? Papaiwan ka ba? Amen. Amen, amen. Kaya lagi po natin sabihin sa ating sarili, hindi ako tamad na Kristiyano, Hindi ako tabatang Kristiyano. kundi masipag Masipag at tapat at tapat. na naglilingkod sa Panginoon. Amen, amen po. Pero sabi ko nga po, kapag basta nandyan na po yung battle po natin, tulad po ng, halimbawa po, Bible study, tama po. Siyempre buong mag-araw, pagod Pero pag nandyan na po, nakatakda na. Lord, ang dami pong excuses, no? Tunay nga po, sabi nga po, kapag may paraan, ang tawag po, ano po yun? Kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. Sana po ganun po tayo lagi, no? Na gustuhin po natin lagi. Gustuhin po lagi natin na mapaglingkuran ng Diyos at patuloy po natin gawan ng paraan na tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Sa abot po ng ating makakaya. Tama po? Kasi tandaan po natin kapatid, yung kalakasan na meron tayo, bigay ng Diyos yan. At once ay pinagkaloob mo sa Panginoon yan, doble pa ipagkakalob niya sa'yo. Grabe po, mararanasan mo na parang hindi ka napagod sa araw na yon kasi napulfill mo sa sarili mo yung na-glorify si Lord, napaglingkuran si Lord sa araw na ito, nagalak si Lord na naibigay mo yung quality time mo para kay God. Tama po? Ang sarap po kaya sa pakiramdam yun. Sabi ko nga sa mga anak ko, alam mo pa mga anak, sabi ko mula nung nauso na yung cellphone, lumaganap na yung internet po ba yan? Cellphone nga po. Nawalan na po ng time, yung communication. Nakakalungkot lang po talaga. Kaya sa bawat sulok ng bahay, may kanya-kanya pong destinasyon po yung mga bata. Talagang lalapitan ko po sila, pupuntahan ko. Kasi syempre po, iba pa rin po yung talagang meron kayong time na nakikipag-usap po sa mga bata, tama po. Ganon din po tayo sa Diyos. Gustong-gusto po ng Panginoon na lagi po tayong may time sa Kanya. Na tayo po'y makipag-usap. Kahit simple lang po yan. Masaya ka man, malungkot ka man, naghihinagpis ka man, sobrang saya mo, di ba? Gustong-gustong alamin ni Lord yan. Ganon din po tayong mga magulang sa ating mga anak. Kung hindi kaya po ng mga bata na i-reach out po tayo mga magulang, i-reach out po natin yung mga bata. Magano po tayo, give and take po tayo. Ganon po ang Diyos. Ang Diyos, lagi po siyang nag-reach out po sa atin Laging ang Diyos ang umaabot sa atin, kapatid. Hindi ka ba nahihiya? Ibinigay na nga ng Diyos ang kanyang anak. Kapatid, hindi ka ba nahihiya? Hindi ba pwedeng tayo naman po ang laging humabol sa ating Panginoon? Tayo po yung talagang lagi po na maglaan ng oras sa ating Panginoon. Tama po? Amen? Napakabuti ng Diyos. Sabi po sa mensahe po ng Lord, God wants the best for you. Pakatandaan po natin, I am the Lord your God who teaches you what is best for you. Sabi nga po ng Lord, what is good for you. Tama? What is the best for you? Ulit-ulitin po ng Panginoon, I am the Lord your God. Pakatandaan po natin, ang Diyos, ang pinaka kapatid, na nagmamahal sa atin ng totoo. Tama po? Ang gusto ng Diyos, ang pinaka-the best na mangyayari sa buhay mo. At ano pa pong nangyari na pagbabago? Pinakalas na po ito. Kasi alam ko po hanggang alas 3 po tayo ng hapon dito, no? Amen po? Alam ko kulang po yun. Dapat po, di ba, whole day ang paglilingkod sa Diyos. Isara muna po natin lahat ng ano po natin. Gawain po sa bahay. Dito po lang tayo sa church. Matutulog. Tama po? Pang-apat po na pagbabago na naganap po sa ating buhay, we experience abundant life or victorious life. Sino na po nakaranas po ng abundant life? Hindi ito patungkol lang po sa material things. Hindi lang po ito patungkol po sa financial aspect po natin. Kundi patungkol po ito din sa spiritual life mo, kapatid. Yung talagang nag-uumapaw na paglago ng iyong pananampalataya. Abundant life. Kasi bakit? Kasunod kasi po na
ng, ano po yan, napuno na po yung espiritu po natin ng talagang, ng kalakasan na talagang punong-puno na po tayo ng salita ng Diyos. Di ba po? Mas nag-victorious po yung buhay natin, na mas lumiwalag po yung buhay natin, na hindi lamang po pagpapala po yung ibibigay ng Diyos. Opo, totoo po yun. Kapag sumunod ka kay Lord, naging totoo ka sa Kanya, tumipalo na po yun eh. Ibibigay ng Diyos yung mga pagpapala na yan, kapatid. Nawa po, maging tapat po tayo sa mga pagpapala na pinagkatiwala ng Panginoon. Tama po? Tama po? Kasi, the more kasi ang mga Kristiyano po ngayon, mga lingkod ng Diyos, kapag pinagpala na, nawawala na po sa ministry eh. Nawawala na po sa presensya ng Diyos. Yun lang po yung nakakalungkot. Di ba dapat po yung pagpapala na ibinigay po ng Lord, magamit po natin yun sa kapurihan niya? Tama po? Magamit po sa gawain ng Diyos. Huwag po natin ipagdamot, kapatid, yung mga binigay ng Panginoon. Kasi tandaan mo, kapatid, hindi sa iyo yan. Kay Lord yan. Ipinagkatiwala niya lang sa iyo. Tama po? Praise God. At ikaw ang napili para pagkatiwalaan ng Panginoon. Katiwa-tiwala ka ba? Amen. Amen po? Kaya nakaranas po tayo ng abundant life, victorious life. Kasi bakit? Napakabuti ng Diyos. Sa kabila na hindi po tayo karapat-dapat, sa kabila po ng pagsuway natin, sa kabila ng katigasan ng ulo natin, sa kabila na alam ko po, ngayon nakikinig po tayo, pero still po pagdating sa bahay, alam ko po, mas napapriority po natin yung pakikinig ng mga issue po sa cellphone, yung mga pinopost sa TV. Nawa po hindi po ganun, di ba? Mas, kung ano po yung natutunan po natin sa church, kung ano po yung natutunan natin sa bawat isa, sa pagpapalago po ng ating pananampalataya, dalhin po natin sa bahay. Kasi yung battle po natin nasa labas. Kailangan na po natin na paglabanan po, kailangan po na mapagtagumpayan po natin yung battle po natin sa labas. Kaya dapat po, ano po yung tinuturo ng Diyos, isa puso po natin at i-apply po natin sa ating buhay. Para mas maunawaan po natin kung paano po ang maglingkod sa Panginoon. Mas maiintindihan po natin kung paano po nagsasakripisyo yung mga leaders and pastors po natin na tayo po ay mabigyan po ng mensahe ng Panginoon. Tandaan po natin, kapag nasign po tayo na mag-message po, tandaan po natin, hindi po tayo matutulog. Gising po tayo. Kakausapin natin si Lord. Kung ano po yung mensahe na binibigay po niya sa atin. Di ba po? Nawa po, mas, bigyan po natin ng pagpapahalaga. Yung mga tao po na ginagamit ng Diyos, na nagpapakapagod, nagsasakripisyo, para lang po tayo maturuan ng Panginoon. Kasi gusto niyo pa po ba bababa si Lord? Siya mismo direct magtuturo sa atin. At sabi nga po ng mga taga-Israel, Moises, ikaw na lang magsalita, nakakatakot si Lord kasi dumadagundong yung boses niya. Di ba po? Kumikidlat, dumadagundong. Nakarinig na po ba kayo ng kulog? Di ba ang lakas? Sobrang lakas po. Gusto niyo po bababa pa po si Lord para tayo disiplinahin? Gusto niyo po ba talagang harap-harapan na po ba na, di ba parang wala na po tayong pagrespeto kay Lord? Kasi nga, andyan na po, ang dami na pong ginagamit si Lord na mga anak niya, na mga lingkod niya, tayo po lahat. Tama po? Pangalagaan po natin. Pag-ingatan na po natin yung mga mensahe na binibigay ng Diyos. Isa po itong pagtuturo po sa atin. At upang tayo ay mas lalong tumibay at lalo pong lumago po yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sabi nga po sa 1 Corinto 15:57, 1 Corinto 15:57, sige po, pakibasa po. Basa po. Ay, praise God po. Praise God. Gising na gising pa po kayo. Nangihina na po ba? Naiintindihan niyo po yung mensahe po ng Diyos? Tandaan niyo po, araw-araw po tayong tinuturuan ng Panginoon. Basta, kapatid, nandun lamang po yung willingness po natin
natin na tayo ay magpaturo sa Diyos. Sa mga pamamagitan po ng ating pastors, mga leaders, mga kapatiran po natin sa IGCC, at sino man po yung pwede pa matatag na po sa pananampalataya na makakahalubilo po natin mga Kristiyano po sa labas, nawa po i-take po natin yung mga magaganda. Sabi nga naman po, i-take natin yung maganda, hindi naman po yung ikasasama natin, tama po? Kung ano po yung maganda po na makakabuti po sa atin. Lalong-lalo na po Word of God dyan Talagang mapapabuti ka, kapatid. Hayaan ba ng Diyos na mapahamak ka? Anak ka na niya Tama po? 15:57, ano pong sabi po ni Lord? 1 Corinto 15:57. Maganda po dito po sa akin 15:57, tumatanda na po talaga. Sabi niya po, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po? Katagumpayan, we experience abundant life, victorious life, tagumpay na mapagtagumpayan lahat ng hamon sa buhay. Tama po, sa tulong ng ating Panginoong Yesus. Tama po? Hindi natin mapagtatagumpayan ang mundong ito kung hindi natin kasama ang ating Panginoong Yesus. Totoo po. Totoo po at naranasan niyo na po yan. Tama po? Napakasarap na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok natin na kasama po ang ating Diyos. Kaya nga po marami po ang nawawala ng pag-asa kasi nga po wala silang kinikilalang Diyos. Kaya kapatid, mapalad ka na sa kabila ng dinadanas mo ay may Diyos ka. Dahil ang Diyos hindi ka pababayaan kailanman. Tama po? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid, tandaan mo, makapangyarihan at walang imposible sa ating Panginoon. Amen po? We experience abundant life, sabi nga po sa Roma chapter 8, verse 37. Basahin po natin. Roma chapter 8, verse 37. Kaya pa po ba? Nagugutom na po ba kayo? Busog na busog po tayo sa salita ng Diyos. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Amen po? Katagumpayan, kapatid. We experience abundant life, victorious life, prosperous life. Tama nga po? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, natatandaan niyo po yung salita po ni Lord na yon? Ano sabi po? Sige nga po kung na-memorize niyo po. Jeremiah 29:11. Sagot po. Di ba sabi nga po ni Lord, hindi niya ahayaan na ikaw ay Amen. Nawa po panghawakan po natin yung pangako ng Diyos. Patuloy po natin saliksikin yung kanyang salita para masikip natin siyang maunawaan. Tandaan mo, kapatid, sabi nga po, sa una po, di ba natutunan natin harapin yung mga pagsubok na may kagalakan? Pangalawa, nagtiwala na tayo sa Diyos kasi nga, meron na pong kagalakan, kapayapaan nung hinaharap natin yung mga pagsubok hanggang sa pinagkatiwala na natin ng Diyos, nagtiwala na tayo sa Diyos. Pangatlo po, yun nga po, naging faithful servant na po tayo kay Lord. Nagpapatuloy hanggang ngayon, kapatid. Praise God po. Maraming salamat po sa buhay niyo po, IGCC, na patuloy kayong nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. Mapalad ka, kapatid, huwag mo sasayangin yan. Magpatuloy ka na hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Hanggang sa ngayon po, na-experience mo na yung pagbabago ng buhay mo, nagkaroon ka na ng abundant life. Hindi naman porke po lahat ng bagay sa mundo ay nasa iyo na. Hindi po yun. Kundi nagkaroon ka na po ng talagang totoong kagalakan sa buhay mo na sa kabila ng mga pagpapala o wala ng pagpapala, kapatid, ay nandun po yung napaka-kumpleto mo na kasi nga may Jesus ka na, di ba? Tama po? Tandaan po natin si Jesus ang nagbibigay ng kakumpletuhan sa ating buhay. Amen po? Marami pong nagbigay ng testimony, mga artista po. Lahat ng bagay meron na po sila. Pero ano sabi po nila? May kulang pa. May kulang. Nagawa ko na to, narating ko na to. Pero bakit may kulang? Hindi ako masaya. Kasi walang si Kristo sa buhay nila. Tama po? Ngayon, kapatid, dahil may Kristo ka na,
binago ka na ng Diyos, tinuturuan ka na ng Diyos, kapatid, ito lang ang sasabihin ko po at pinapasabi po ng Diyos, patuloy tayo na mag-willing. Willing na magpasakop, willing na magpakumbaba, willing na sumunod sa ating Panginoon. Ano man po ang ituturo ng Diyos, tanggapin po natin dahil lahat ng anumang bagay na meron tayo, lalo na po ang ating buhay, ay sa Diyos nagmula. Purihin